Dahil doon ay pinalo na niya ito ng pinalo at sinabi na lakasan pa daw niya ang kanyang sigaw. Hindi naman makapaniwala ang lalaki na nagturo kay Kier-ang na ganun pala ang gagawin sa kanya ng Yeti kaya tahimik lang itong nanunood sa gilid. Inisip nito na wala sa tamang pag-iisip ang Yeti na yun kaya kailangan na niyang umalis doon dahil baka siya naman daw ang pag-initan nito. Nung makalayo na ito sa lugar na yun ay sinabi niya sa kanyang sarili na hindi niya kasalanan yun dahil hindi naman niya alam na ganun ang gagawin ng Yeti. Pagdating nito sa dulo ng hagdanan ay napatigil ito sa kanyang paglalakad dahil meron siyang nakitang lalaki. Nandoon na din sa wakas sila Feng Hao para iligtas ang kanilang tribo at hulihin ang mga Yeti na namumuno doon. Bumalik naman na ang ating storya kay Kier-ang at makikita natin na nagtago na ang mga tao na malapit doon sa kani-kanilang mga bahay dahil sa nangyayaring gulo. Patuloy pa rin kasi ang Yeti na ito sa paghampas sa lalaki at ginagawa pa niya ito habang tumatawa na parang nababaliw. Pinakita na din doon si Kier-ang sa lapag na hindi pumapalag dahil puno na ito ng latay sa kanyang buong katawan. Bigla naman itong napatigil sa kanyang paghampas dahil parang nawala ito sa kanyang sarili at tinanong nito kay Kier-ang kung ano nga ulit ang ginawa nitong kasalanan. Dahil hindi siya sinagot ng lalaki ay tumingin ito sa kasama niya kanina para doon itanong kung ano ang maling ginawa ng lalaking iyon. Nung napansin ito na wala na doon ang kanyang alalay at wala na ring mga taong nanunood sa kanila ay pwede na daw niyang gawin ang lahat ng kanyang gusto. Mas lalakasan pa daw nito ang hampas niya kay Kier-ang para mas marinig niya ng maliwanag ang pagmamakaawa nito sa kanya. Pagkabalik nito ng lingon sa lalaki ay nagulat na lang ang Yeti nung nakita niya na nasa ere na ito papunta sa kanya at meron pa itong hawak na malaking bato. Tatanungin pa lang sana ng Yeti kung ano ang gagawin nito sa kanyang hawak ay bigla na lang nagdilim ang paningin nito dahil tumama ito sa kanyang mukha. Hindi naman inaasahan ni Kier-ang na magagawa niya yun kaya bigla na lang itong tumigil at inisip na kung magagawa niya ulit ito ay pwede siguro siyang manalo laban sa monster na yun. Kesa daw ipaubaya niya ang kanyang buhay sa mga Yeti ay gagamitin na lang niya ang pagkakataong yun para tapusin na ang kanyang pangit na kalagayan. Pero, nawala naman bigla ang pag-asa nito sa kanyang puso dahil walang hirap lang sinangga ng Yeti ang kanyang atake. Pagkatapos noon ay madali lang nitong sinira ang bato gamit lamang ang kanyang lakas at galit na sinabi ng Yeti na pagsisisihan niya ang kanyang ginawa. Sinipa nito sa tiyan si Kier-ang kaya makikita natin na tumalsik ito ng napakalayo. Dahil sa lakas ng puwersa ng ginawa sa kanya ng Yeti ay tumama ito sa bubong ng isang bahay at dumiretso sa ere. Tinitignan itong mabuti ng Yeti habang nahuhulog na ito pababa sa lupa pero bigla na lang itong nawala sa ere. Tumingin ito sa buong paligid para hanapin si Kier-ang pero kahit saan ito tumingin ay hindi niya ito makita. Hindi niya napansin na meron ng nahuhulog na bomba sa kanyang harapan kaya nung sumabog ito ay bigla na lang siyang nagulat. Dahil sa lakas ng puwersa ay tumalsik ito ng malayo at nagkaroon ng mga sugat sa kanyang katawan. Bago pa ito makatayo ng maayos at tignan kung sino ang gumawa noon ay bigla na lang siyang nakaramdam ng malakas ng sipa sa tiyan kaya tumalsik na naman ito ng malakas sa pader. Nasa taas pala ng isang bubong ang mga gumawa nito at maririnig doon na sinasabi ng isang babae kay Feng na buti na lang ay napigilan ang kanilang boss. Kitang-kita daw kasi sa mga mata nito na gusto niyang sakta ng sobra ang Yeting yun kaya wala na silang magagawa kundi pigilan ito bago pa niya ito mapatay. Pagkatapos noon ay lumipat na ang ating storya sa ibang lugar at makikita dito na unti-unti nang nagigising si Kier-ang dahil may tumatawag sa kanyang pangalan. Pagdilat nito ng maayos ay nakita agad niya ang kanyang asawa at masaya nitong sinabi na buti na lang ay gising na din siya sa wakas. Akala daw nito ay kung ano na ang nangyari sa kanya kaya muntik na daw siya nitong buhusan ng malamig na tubig para lamang magising. Nanghingi naman agad ng tawad sa kanya si Kier-ang at sinabi na dahil siguro sa kanyang masamang panaginip kaya hindi siya nagising agad. Sasabihin pa lang sana niya kung ano ang nangyari sa panaginip pero natigil agad ito nung nahulog sa kanyang balikat ang isang Yeti. Mabilis naman itong napatakbo palayo at tinanong kay Bema kung ano ginagawa doon ng kanilang master at bakit ito nakatali. Pinakalma naman muna ng babae ang kanyang asawa at sinabi na hindi panaginip ang nangyari sa kanya kanina.
Masaya rin itong sinabi na hindi lang iyon ang mga nangyari dahil bumalik na din daw doon sa kanila si Freya. Maluha-luha naman ang dalawang magkapatid nung binati ng babae ang kanyang kuya. Makikita naman natin na nagbago bigla ang mukha ni Kirang dahil naalala nito kung gaano siya pinag-alala ng babaeng iyon nung bigla na lang siyang umalis. Pero, hindi niya rin naman ito natiis kaya tumakbo agad ito palapit kay Freya at masaya niya itong niyakap ng mahigpit. Habang umiiyak ang dalawang ito ay tinanong pa rin siya ng kanyang kuya kung ano ang kanyang mga naranasan sa taas. Pagkaupo ng mga ito sa lapag ay doon na sinabi sa kanya ni Freya ang lahat-lahat. Bawat kwento ng babae ay namamangha ang mag-asawa at nung dumating na ang kanilang usapang sa God of Light ay tumingin ito sa ating bida. Sinabi nito sa kanyang kuya na siya daw ang nagligtas sa village kung saan siya unang napunta at siya din daw ang nagligtas sa kanya kanina. Tinignan nitong mabuti ang Time Merchant at tinanong nito kung totoo ba ang sinasabi ni Freya dahil iba ang kulay ng balat nito at hindi din siya kasing laki ng ayon sa mga kwento. Napabuntong hininga naman doon ang ating bida dahil kailangan na naman niyang pilitin ang isang tao para lamang maniwala sa kanya. Dahil doon ay nakaisip ito ng bagong paraan kaya nilabas agad nito ang kanyang mahiwagang orasan. Ginamit niya ito sa katawan ni Kirang at makalipas lamang ang ilang sandali ay natapos na din sila. Makikita natin na nagtataka doon si Freya at si Bema dahil bigla na lang yumuko si Kirang sa harapan ng Time Merchant at sinabi nito na long live the God of Light. Hindi alam ng kanyang kapatid kung ano ang nangyayari sa kanyang kuya kaya tinanong nito si Lee kung ayos lang ba siya. Pinaliwanag naman nito sa babae na hindi niya kailangang mag-alala dahil wala namang problema sa kanyang kapatid. Para daw hindi na siya mahirapan pang magpaliwanag kung totoo ba talaga na siya ang kanilang god ay dinala na lang nito si Kirang sa iba't ibang parte ng history. Dahil daw doon ay wala nang bahid ng kahit na anong pagdududa ang utak ng kanyang kuya tungkol sa kanya. Nag-usap-usap na ang mga ito tungkol sa kanilang susunod na gagawin at nagulat ang mag-asawa nung sinabi sa kanila ng ating bida ang Resistance Army. Lalo naman itong naguluhan nung sinabi pa nito kay Kirang na siya ang gusto ng Time Merchant para maging leader nito. Nagsalita naman agad si Bema at magalang nitong sinabi kay Lee na matagal nang sinusubukan ng kanilang tribo ang magrebelde laban sa mga Yeti pero tanggap na daw talaga nila na hindi nila kaya ang mga ito. Ngumiti naman sa kanila ang ating bida at sinabi na wala kasi silang ibang alam gawin kundi ang maging alalay kaya ang pag-iisip nilang yon ang kanilang unang kalaban. Pero, pag binago daw nila ang mentalidad nilang yon ay titibay ang loob nila at makakakuha na sila ng lakas para lumaban. At pag nangyari daw yon, makikita ng lahat kung ano talaga ang kaya nilang gawin at pag nangyari yon ay unti-unti nang lalapit sa kanila ang kanilang mga katribo. Pero, bago daw ito magawa ni Kirang ay kailangan muna niyang baguhin ang isip ng lahat ng kanyang mga kasama. Siya daw dapat ang magsilbing eye-opener ng kanilang tribo para mawala sa kanilang isip na hanggang alalay na lang sila habang buhay. Nagtinginan naman sandali ang mag-asawa at dahil mukhang parehas naman sila ng iniisip ay sabay nitong sinabi sa ating bida na gabayan daw sana niya ang mga ito. Dahil doon ay ayos na ang lahat ng kanilang plano at inisip na ng Time Merchant na wala na sila masyadong puproblemahin sa lugar na yun. Natigil naman ito sa kanyang iniisip nung tinawag siya ni Xiao para itanong kung isasama ba nila ang lahat ng Yeti na natalo nila sa taas. Natalo na kasi nila ang karamihan ng mga monster sa lugar na iyon at mukhang gusto daw itong dalhin lahat ni Mr. Tesla sa kanila. Nung tinanong sa kanya ng Time Merchant kung buhay pa ba ang kanilang leader ay sinabi sa kanya ni Xiao na nilagay na daw nila ito sa loob ng kanilang sasakyan. Kung ganon, kumuha lang daw sila ng ibang mga Yeti na may magagandang katawan para sa experiment at iwanan nila ang iba sa mag-asawang Kirang at Bema. Nung narinig naman ito ng lalaki ay agad itong nagreklamo dahil iniisip pa lamang daw nito na makikita niya araw-araw ang mukha ng mga iyon ay naiinis na agad siya. Tumingin naman ng masama sa kanya ang kanyang asawa at sinabi agad sa kanilang god na wag itong makinig kay Kirang dahil gusto daw nila ito. Nagtaka naman doon si Kirang kaya tinanong nito si Bema kung ano naman ang gagawin nila sa mga iyon. Binulong sa kanya nito na ang sa tingin daw niya ay ginagawa ito ng kanilang god para sa kanila. Kung iisipin nilang mabuti ay binigay daw siguro niya ito sa kanila para bigyan sila ng napakalaking oportunidad.
Ito daw ang tinutukoy ng ating bida kanina nung sinabi nito sa kanila ang salitang eye-opener. Dahil doon ay naintindihan na ito ni Kiraang at sinabi na pumapayag na din siya sa gusto ng kanilang God. Iyon daw ang magiging patunay ng kanilang kalakasan at ang pag-umpisa ng kanilang resistance army. Nung narinig ito ng ating bida ay masaya na itong umalis doon habang iniisip na pwede na talaga niyang iwan ang mga ito nang walang problema. Makalipas lamang ang ilang sandali ay tinawag na siya ni Gaoming galing sa taas at sinabi nito na halos handa na daw ang kanilang drill para umalis. Dahil doon ay umakyat na ang ating bida kaya tinanong na ni Gao si Mr. Tesla kung hindi pa rin ba tapos ang kanyang inspection. Pagkatapos noon ay tumunog na ng malakas ang kanilang sasakyan kaya nagpaalam na ang mga taong blue sa kanila at nagpasalamat. Sinabi na rin ng ating bida sa lahat ng kanyang mga kasama na uuwi na din sila ng kumpleto sa wakas. Makikita natin na umaalog ng malakas ang kanilang sasakyan dahil si Mr. Gaoming ang nag-drive pabalik sa taas ng Earth. Tuloy-tuloy lang ito at hindi na nito pinapansin ang mga matitigas na bato na kanilang dinadaanan kaya makalipas lamang ang ilang sandali ay nakatagos na sila sa taas. Nung ligtas na silang tumigil ay sumigaw agad si Gaoming at sinabi niya na siya ang pinakamagaling na driver sa buong mundo. Hindi naman sumang-ayon sa kanya ang karamihan ng nakasakay doon dahil masyado daw siyang mabilis at paikot-ikot kaya para daw silang nakasakay sa isang roller coaster. Pinakita na rin doon si Freya na hindi naapektuhan sa pagmamaneho ni Mr. Gao dahil excited na ulit itong bumalis sa taas. Lumabas na rin ang ating bida sa kanyang kwarto at sinabi nito kay Tesla na siya na daw ang kailangang mag-drive nito sa future. Nung napansin naman ni Feng Hao na nandoon pa rin sila sa lugar kung nasaan ang underground cave ay tinanong nito ang kanyang boss kung hindi pa ba sila babalik sa kanilang headquarters. Ngumiti naman agad si Lee sa kanya at sinabi na meron pa kasi silang hindi natatapos gawin sa lugar na iyon. Dahil hindi matagumpay ang huling misyon ni Feng ay sinabi nito sa Time Merchant na siya na ang bahala doon at sisiguraduhin daw nito na magagawa na talaga ito ng kanyang team. Sinabi naman sa kanya ni Lee na hindi tungkol sa trabaho ang kanyang sinasabi. Katatapos lang daw kasi ng isa sa pinakamalaki nilang misyon kaya masyado naman daw ata siyang masama kung pagtatrabahuhin agad niya ang mga ito pagkabalik nila sa taas. Kaya, sinabi nito sa lahat ng nandoon na bibigyan niya ang lahat ng kasama sa misyong iyon ng isang buwang pahinga at ang lahat daw ng kanilang gagastusin ay sagot ng Eternal Club. Nung narinig ito ng lahat ay agad silang nagsigawan at sabay-sabay at nagpasalamat sa kanilang boss. Nung nakita ni Xiao na wala masyadong reaksyon si Feng Hao ay tinanong nito kung paano naman niya gagastusin ang isang buwan ng kanyang bakasyon. Hindi na ito nag-isip ng malalim dahil alam na niya ang kanyang sagot. Sinabi nito na babalik agad siya sa kanilang headquarters para magpahinga ng matagal at pagkatapos noon ay magsasanay na agad siya para hindi na siya mabaigo sa susunod na misyong ibibigay sa kanya ng kanilang boss. Hindi naman nito alam kung ano ang mali sa kanyang mga sinabi dahil pagtingin nito sa dalawa ay parang hindi sila natuwa doon. Hindi nito alam kung ano ang nangyari dahil bigla na lang siyang pinalabas doon ng ating bida at sinabi na alam naman niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Lumipat naman muna ang ating storya sa isang construction site sa bansang yun. Habang nagtatrabaho ang isang lalaki ay tinatanong siya ng kanyang boss kung meron ba siyang sakit. Sobrang bagal kasi niyang kumilos at parang nagiging pabigat na lang daw siya sa kanilang gawain. Sinabi naman ng lalaki na puyat lang siya kaya parang nanghihina siya ng konti pero babawi na lang daw ito sa ibang araw. Hindi naman natuwa doon ang boss kaya bigla nitong hinampes ang ulo ng matanda at sinabi na kung hindi lang sila nagmamadali ay tinanggal na daw sana niya ito agad. Tiniis naman ito ni Mr. Feng at sinabi na sobrang bait talaga ng kanyang boss at tatanawin daw niya itong malaking utang na loob. Pagdating ng hapon ay natapos na ang kanilang trabaho para sa araw na yun kaya maririnig doon na nag-uusap-usap ang mga ito kung saan sila kakain. Nung sinabi ng isa sa kanila na gusto nila sa may masarap na karne ay makikita natin na wala pa rin sa mood ang kanilang boss dahil sa nangyari kanina. Pero, dahil natanggap ang kanyang anak sa magandang paaralan ay kinalimutan na nito ang nangyari at sinabi sa lahat ng nandoon na ililibre niya ang mga ito ng masarap na pagkain.
Habang naglalakad ang mga ito papunta sa restaurant ay merong nakita ang isang lalaki kaya tinuro niya agad ito sa kanilang boss. Napangiti ito ng masama nung nakita niya na lumalabas sa isang bangko ang kanyang empleyado na si Mr. Feng. Tinawag niya agad ang matanda sa kanyang pangalan kaya napatingin ito sa kanilang direksyon. Niloko naman agad ng mga ito si Mr. Feng at sinabi na mukhang nanlimos daw ata ito sa loob ng bangko para sa kanyang pangkain mamayang gabi. Nagulat naman ito nung nakita niya ang kanyang mga katrabaho pero bigla na lang itong ngumiti at pinaliwanag na kumuha lang siya ng pera para sa pangkain ng kanyang pamilya. Dinagdag pa nito na nakapasa kasi ang kanyang anak na babae sa pangarap nitong school at kaya kumuha lang siya ng konting extra para sa panghanda. Sinabi naman sa kanya ng kanyang boss na wala namang magandang maidudulot kung pagtutuunan niya ng pansin ang kanyang anak na babae dahil pagtanda nito ay sasama rin naman ito sa ibang lalaki. Pero, bigla itong may naisip na ideya kaya lumapit ito sa mukha ng matanda at sinabi na dahil nasa kasal naman ang kanilang usapan ay meron daw siyang kilala para sa kanyang anak. Hindi naman gusto ni Mr. Feng kung saan ito pupunta kaya sinabi niya na hindi na niya ito kailangang gawin. Hindi naman ito nakinig sa kanyang sinabi kaya bigla nitong tinawag ang kanyang pangit na empleyado na si Heizo. Sinabi nito na bagay naman daw siguro ito sa kanyang anak dahil pwede siyang pasayahin nito at alagaan ng maayos. Kung ano-ano pa ang mga sinabi nitong pambabastos patungo sa kanila ng kanyang anak kaya makikita natin na unti-unti na itong nagagalit. Hindi na nito kinaya ang kanyang mga naririnig kaya bigla na lang nitong nilabas ang kanyang patalim. Sa isang mabilis na hampas ay tinamaan nito ang leeg ng kanyang boss at ng kasama nitong pangit. Pagkatapos noon ay dinamay na din nito ang lahat ng nandoon dahil nawala na talaga ito sa kanyang sarili. Pagkatapos niyang gawin yun ay sumigaw ito ng malakas dahil nabaliw na talaga ito dahil sa init ng kanyang ulo. Pero, nasa isip lang pala ito ni Mr. Feng dahil wala naman siyang lakas para gawin ang lahat ng iyon. Kaya, hindi na lang nito pinansin ang mga nanloloko sa kanya at umalis na lang doon nang hindi nagsasalita. Pagkalipas ng ilang oras ay makikita natin na lumabas na sila sa restaurant at pauwi na sa kani-kanilang mga bahay. Habang naglalakad ay binobola pa rin ng kanyang mga empleyado ang kanilang boss para maulit pa ang panlilibre nito sa kanila. Sabay-sabay naman itong napalingon sa likod dahil narinig nila na merong sumitsit sa kanila galing doon. Ang gumawa pala noon ay si Feng Hao at sinabi nito sa mga iyon na ang mga taong bully ang kanyang pinakaayaw sa lahat. Meron pa sana itong sasabihin pero masyado talagang mayabang ang boss kaya inutos agad nito sa kanyang mga empleyado na turuan nila ng leksyon ang lalaking iyon. Bigla namang nahulog ang kanyang sigarilyo sa kanyang bunganga dahil nagulat ito sa kanyang nakita. Sa isang iglap kasi ay nagulpi ni Feng Hao ang lahat ng kanyang kasama at napunta agad ito sa kanyang harapan. Nakakaloko nitong sinabi sa boss na nakita niya ang lahat ng ginawa nito kanina kaya kailangan daw nilang mag-usap ng masinsinan.